pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Jeremias 15:15-21. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain.
at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Gagawin kita para sa bayang ito na pinatibay na pader na tanso. Lalaban sila sa iyo, ngunit hindi sila magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas kita at sagipin kita, sabi ng Panginoon. At ililigtas kita mula sa kamay ng masama, at tutubusin kita mula sa kamay ng mga walang awa. Paninindigan sa gitna ng pakikibaka. Ang lingkod ng Diyos ay nasa isang pakikibaka. Sa harap ng matinding lungkot at pag-uusig, ang salita ng Diyos ang nananatiling kanyang pagkain at kagalakan. Ang kalakasan ay hindi galing sa sarili, kundi sa pananatili sa Diyos na nagpapatibay sa Kanya na maging isang pader na tanso. Kapag nakakaranas ng pagsubok o pakiramdam na nag-iisa tayo sa paggawa ng tama, huwag bumaling sa mundo. Sa halip, kainin o basahin at isapuso ang Biblia araw-araw upang makakuha ng lakas na manindigan. Awit 26, 1-3. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking katapatan, at ako'y nagtitiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay nasa harapan ng aking mga mata, at ako'y lumalakad na may katapatan sa iyo. Paglakad sa katapatan at pagtitiwala. Ipahayag natin sa panalangin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi natakot ang salmista na magpasuri sa Diyos dahil pinili niya na lumayo sa masasamang impluwensya at manatili sa presensya ng Panginoon. Ang kanyang katapatan ay bunga ng laging pag-iisip sa pag-ibig ng Diyos. Maging maingat tayo sa mga taong ating nakakasama at sa mga lugar na ating pinupuntahan. Sikapin nating ipamuhay ang mabuti kahit walang nakatingin at laging magpasalamat sa Diyos sa harap ng ibang tao. Roma 12, 10, 11-21. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Magmahalang kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahang kayo. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang pamumuhay sa pag-ibig. Ang buhay ng mananampalataya ay hindi lamang teorya kundi gawa. Ang pag-ibig ay dapat maging tunay, walang pakunwari at tapat, marunong makiramay at tumulong sa nangangailangan. Ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagpapala sa mga kaaway at pag-iwas sa paghihiganti, sapagkat ang Diyos ang siyang maghihiganti ayon sa kanyang katarungan. Sa halip na gumanti sa gumawa ng masama sa atin, ating ipakita ang kabutihan ng Diyos. Ipagdasal natin sila at tumulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Mateo 16, 24-26. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang napapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang pagpasa ng krus. Mali ang akala na ang pagsunod kay Jesus ay puro ginhawa. Ang buhay na bigay ng Diyos ay matatagpuan lamang kapag isinuko natin ang buhay ng ating sarili at tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya si Jesus upang siya ang ating maging buhay. Ang pansamantalang pakinabang sa mundo ay walang halaga hambing sa buhay ni Kristo na ibinibigay niya sa kanyang pananahan sa atin. Ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Ang tunay na buhay, ang salita ng Diyos ang ating lakas at kagalakan upang tayo ay makapanindigan laban sa pag-uusig. Ang pamumuhay sa katapatan ay bunga ng pagtitiwala at pananatili sa presensya ng Diyos. Ang pag-ibig ay paggawa ng mabuti kahit sa gumagawa sa atin ng masama. Ito ay ang paglaban at pagdaig sa masama sa pamamagitan ng mabuti. Ang pagsunod kay Jesus ay pagtalikod sa sarili, pagpasa ng ating krus upang ang buhay ng sarili ay mamatay at halinhan ang buhay ni Jesus, ang buhay na walang hanggan na nananahan sa mga sumusunod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.